Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga maruruming luha, Akari. Isang basura ka lang na pinulot ko sa kalsada, kaya huwag kang umasta na parang may karapatan kang humingi ng advance. Ang buhay ng isang katulong ay hindi kasing halaga kahit ng isang hibla ng buhok ko. Ang boses ni Donna Victoria ay parang matalas na patalim na humihiwa sa malamig na hangin ng engrandeng sala. Nakatayo ang Donya sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling seda na kulay esmeralda habang nakatingin sa ibaba ng may pandidiri. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Akari. Ang mga kamay ay nanginginig at namumula dahil sa maghapong pagbabad sa matapang na kemikal ng panlinis. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Akari ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hawak-hawak niya ang basahan na basang-basa ng sabon at dumi, ang kanyang tanging sandata upang labanan ang malupit na tadhana. Ang sakit sa kanyang mga tuhod na nakabaon sa matigas at malamig na marmol ay wala pang kalahati ng hapdi na nararamdaman niya sa loob. Isang oras na ang nakalilipas nang tumawag ang ospital, sinasabing kailangan na ng kagyat na down payment para sa operasyon ng kanyang ina o baka hindi na ito umabot sa umaga. Dahan-dahang itinaas ni Akari ang kanyang paningin, sapat lamang upang makita ang dulo ng sapatos ni Victoria na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan ay tila mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang amoy ng mamahaling pabango ng Donya ay tila sumasakal sa kanya. Isang paalala kung gaano kalawak ang bangin sa pagitan ng kanilang mga mundo. Please ma'am, kahit po kalahati lang ng sweldo ko ngayong buwan, naghihingalo na po ang nanay ko sa ICU. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Ang pabulong na pagsusumamo ni Akari. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay parang isang piraso ng kanyang dignidad na unti-unting nadudurog. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria, isang tawang walang bahid ng awa. ICU? Baka naman ginagawa mo lang dahilan, yan para makakulimbat ng pera? Akari, look at me. You are a maid. Your job is to scrub, to clean, and to shut up. Kung mamatay ang nanay mo, baka tadhana na yan para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi umaasa sa iba. Kasabay ng mga salitang yon, itinulak ni Victoria ang balde ng tubig gamit ang kanyang paa. Ang maruming tubig na may halong bula ay mabilis na kumalat, binabasa ang damit ni Akari at ang tanging litrato ng kanyang ina na itinago niya sa kanyang bulsa. Nanigas ang buong katawan ni Akari. Ang lamig ng tubig ay tila dumaloy hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang nababasa ang huling alaala ng kanyang lakas. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang init na dumarating sa kanyang mga mata, ang pait ng kawalang katarungan na tila lason sa kanyang dugo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung bakit ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at maglingkod. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang gumaralgal na hininga. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Isang matangkad na lalaki na may uban na sa buhok, ngunit bakas pa rin ang tikas ng kabataan ang dahan-dahang pumasok. Si Don Fernando, ang lalaking laging uuwing may malungkot na mga mata. Ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng karangyaan sa mansyong ito, ngunit tila nawawala ang sariling kaluluwa. Napatigil si Fernando nang makita ang eksena sa sala. Ang kanyang paningin ay sandaling dumapo kay Akari na basang-basa at nakaluhod sa sahig. Sa isang iglap, tila may isang kuryenteng dumaan sa hangin. Ang mga mata ni Akari, na puno ng pait at luha, ay sinalubong ang mga mata ni Fernando. May kung anong pamilyar sa lalim ng mga matang yon na nagpatigil sa mundo ng matandang Don. Victoria, what is happening here?
ang baritono at malamig na tanong ni Fernando. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Victoria. Ang kaninang mukha ng isang demonyo ay biglang naging mukha ng isang nagmamalasakit na asawa. Oh Fernando, itong katulong mo kasi, napaka-clumsy. Natapon ng tubig at ngayon ay nag-iinarte dahil napagalitan ko ng kaunti. Sinasabi ko lang sa kanya na kailangang maging maingat. Hindi sumagot si Fernando. Nanatiling nakatitig siya kay Akari. Lumapit siya ng ilang hakbang at sa bawat yabag ng kanyang sapatos, tila may kung anong alaala ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Isang alaala ng isang babaeng may ganoon ding katapangan sa mga mata bago ito lamunin ng apoy 20 taon na ang nakalilipas. Bumaba ang tingin ni Fernando sa leeg ni Akari, kung saan nakasabit ang isang lumang kwintas na may maliit na pendant na tila isang susi, isang bagay na pilit na itinatago ni Akari sa ilalim ng kanyang uniforme. Ang pintig ng puso ni Fernando ay bumilis. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang siglong puno ng katanungan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang Don, muling humirit si Victoria, hinawakan ang braso ng asawa at pilit itong inilayo. Hayaan mo na yan, darling. Let the staff handle her. May mahalaga tayong dinner meeting, hindi ba? Pinanood ni Akari ang paglayo ng dalawa. Ang bawat hakbang ni Fernando palayo ay parang pagpunit sa kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at maruming sala, habang ang tubig mula sa balde ay tila nagiging isang lawa ng kanyang sariling mga kabiguan. Dahan-dahan niyang kinuha ang basang litrato ng kanyang ina. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, habang ang bawat patak ng luha ay humahalo sa maruming tubig sa sahig. Sa ilalim ng marangyang chandelier, si Akari ay mukhang isang munting langgam na malapit ng maapakan ng dambuhalang paa ng tadhana. Sino ba talaga ang lalaking yun? Bakit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw ng katarungan? Saan nanggaling ang ganitong klaseng sakit? Isang sakit na tila hindi lamang sa kanya, kundi isang sugat na matagal nang hindi naghihilom mula sa nakaraan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon, isang katanungan ang pilit na bumubulong sa isipan ni Akari sa gitna ng kanyang pag-iisa. Kung ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng abo ng nakaraan, sapat ba ang kanyang mga luha upang muli itong buhayin o masusunog lamang siya sa apoy na matagal nang naghihintay sa kanya? Ang katahimikan ng malawak na silid-aklatan ni Don Fernando ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa pagkatao ni Akari. Sa loob ng silid na ito, ang amoy ng lumang papel, mamahaling katad ng mga libro, at ang halimuyak ng mamahaling tabako ay humahalo sa amoy ng sabon na nakadikit pa rin sa kanyang mga palad. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay hindi lumilikha ng tunog. Tila ba siya ay isang multo na naglalakad sa gitna ng mga alaala ng isang pamilyang hindi niya kailanman naging bahagi. Dahan-dahang pinunasan ni Akari ang mga estante ng libro. Ang kanyang mga braso ay nananakit at ang bawat galaw ay isang paalala ng kanyang kapaguran. Ngunit sa likod ng hapdi ng kanyang katawan, ang kanyang isipan ay nananatiling nakatali sa ospital sa kanyang inang nakikipaglaban para sa bawat hininga. Lalaban tayo, Nay. Ang pabulong na panata niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa makikintab na kahoy ng lamesa. Napunta ang kanyang tingin sa isang maliit na kahon na yari sa pelus na nakapatong sa gitna ng mesa ni Don Fernando. Tila may kung anong magnetismo ang nagtulak sa kanya upang lapitan ito. Sa loob ng kahon, nakahimlay ang isang gintong relos, isang pocket watch na may mga ukit ng mga bulaklak na tila unti-unti nang nabubura ng panahon. Nang hawakan ni Akari ang relos, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang pintig ng kanyang puso ay tila sumasabay sa mahinang tunog ng mekanismo sa loob nito, isang ritmo na tila awit mula sa kanyang kamusmusan. Naalala niya ang mga kwento ni Nanay Elena
Tungkol sa isang lalaking may gintong puso. Isang lalaking nangako ng walang hanggang pag-ibig sa ilalim ng mga bituin bago ang lahat ay lamunin ng itim na usok at naglalagablab na apoy. Ang pagbukas ng pinto ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay naging mabilis at mariin. Sa takot na mahuling nangingialam ng gamit, mabilis na ibinalik ni Akari ang relos. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ay bahagyang tumunog ang takip nito. Nakatayo sa pintuan si Don Fernando. Wala na ang kanyang Amerikana at ang kanyang polo ay bahagyang bukas sa leeg na nagpapakita ng pagod ng isang lalaking pasa ng mundo. Tumigil siya nang makita si Akari. Ang galit na inaasahan ng dalaga ay hindi dumating. Sa halip, ang mukha ng Don ay napuno ng isang malalim na pagtataka. Bakit narito ka pa? Akala ko ay pinapaalis ka na ni Victoria. Ang boses ni Fernando ay mahina. Walang bahid ng puot na madalas marinig kay Victoria. Ang kanyang mga hakbang patungo sa mesa ay mabagal. Bawat yabag ay tila nagpapatagal sa bawat segundo ng tensyon. Tapos na po ang trabaho ko sa labas, senyor. Pinapaayos lang po ni Ma'am Victoria ang silid na ito bago kayo magpahinga. Ang sagot ni Akari habang nakayuko, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Fernando ang pamumula ng mga mata ng dalaga at ang bakas ng mga natuyong luha sa pisngi nito. Lumapit palalo ang Don hanggang sa maramdaman ni Akari ang presensya nito sa kanyang tabi. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na punong-puno ng mga katanungang hindi pa binibigkas. Tiningnan ni Fernando ang kanyang pocket watch, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa dalaga. May alam ka ba sa mga lumang relos? Tanong ng Don. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Wala po, senyor. Humanga lang po ako sa ganda nito. Tila may dala itong maraming kwento. Ang tapat na tugon ni Akari. Sa pagkakataong ito, hindi niya napigilang iangat ang kanyang paningin. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo at sa loob ng silid na yon, ang hangin ay tila naging masikip. May nakita si Fernando sa mga mata ni Akari na nagpahinto sa kanyang hininga. Hindi ito ang tingin ng isang ordinaryong katulong. Ito ay ang tingin ng isang taong may lalim, isang taong may pait, na pilit na ikinukubli ng isang matamis na katatagan. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga kilay, at ang paraan ng pagtikom ng mga labi nito ay tila isang salamin ng kanyang sariling nakaraan. Inabot ni Fernando ang relos at hinawakan ito ng mahigpit. Tila ba natatakot siyang mawala ito muli? Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa kamay ni Akari na nasa ibabaw pa rin ng mesa. Ang dampi na yon ay tila isang kislap ng kuryente na nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Akari. Hindi siya gumalaw. Hindi siya makagalaw. Anong pangalan mo? Ang tanong ni Fernando. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng emosyon. Akari po, Senyor Fernando. Ang pabulong na sagot niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Don, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso at tila may hinahanap na sagot sa kailaliman ng kaluluwa ng dalaga. Humakbang siya palapit, sapat na upang maamoy ni Akari ang malungkot na bango ng kanyang pagkatao. Ang bawat segundo ay tila isang pagsubok sa katotohanang matagal nang itinago ng panahon. Dahan-dahang itinaas ni Fernando ang kanyang kamay, tila balak na hawiin ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Akari, ngunit mabilis niyang ibinaba ito nang maalala ang kanyang katayuan. Gayunpaman, ang titig niya ay hindi kumalas. May kung anong puwersa ang tila bumubulong sa kanya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang estranghero. Akari. Ang pag-uulit niya sa pangalan, tila sinusuri ang lasa nito sa kanyang dila. Bakit sa tuwing tinitingnan kita,
Tila may pilit akong inaalala na hindi ko dapat makalimutan. Bakit pamilyar ang mga mata mo? Ang katanungang iyon ay tila isang palasong tumama sa gitna ng puso ni Akari. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta ni Victoria, at ang lahat ng sakripisyo para sa kanyang ina ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang tanging natira ay ang malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang pusong pinaghiwalay ng tadhana at ngayon ay muling pinagtatagpo ng isang hindi maipaliwanag na pagkakataon. Naiwan ang dalaga na hindi makasagot. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang ang mga salita ni Don Fernando ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na nag-iiwan ng isang malaking katanungan na maaaring bumago sa kanilang mga buhay habang buhay. Ang buhay ng aking ina ay tila isang kandilang nauubos na ang mitya sa gitna ng malakas na hangin at ako ang tanging bakod na pumoprotekta sa kanyang huling liwanag. Bit-bit ang isang maliit na supot ng mga gamot na binili niya mula sa kanyang huling barya. Mabilis na naglakad si Akari sa madilim na koridor ng pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot, ang tunog ng mabibigat na hininga ng mga pasyente, at ang malamig na liwanag ng mga aandap-andap na bumbilya ay tila sumasakal sa kanyang dibdib. Dito, sa lugar na ito, walang halaga ang mga gintong chandelier ng Casa de Silva. Dito, ang tanging mahalaga ay ang bawat segundong lumilipas na tila isang dambuhalang kalaban. Nang makarating siya sa tabi ng kama ni Nanay Elena, napatigil si Akari. Ang kanyang ina, na dati ay puno ng sigla at laging may ngiti sa mga labi, ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib nito ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Dahan-dahang hinawakan ni Akari ang tuyot at nanginginig na kamay ng ina, at sa haplos na yon, ang lahat ng pagod mula sa panlalait ni Victoria ay tila naglaho, napalitan ng isang matinding takot. Nay, narito na po ako. Ang pabulong na panata ni Akari habang hinahalikan ang likod ng kamay ng ina. Ang kanyang mga luha na pilit niyang itinago sa mansyon ay malayang dumaloy ngayon, pumapatak sa puting kumot na puno na ng mantsa ng panahon. Biglang gumalaw ang mga tuyong labi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ngunit ang kanyang mukha ay napuno ng matinding paghihirap. Tila ba muli siyang dinadalaw ng isang bangungot na matagal na niyang tinatakbuhan. Apoy! Akari, ang apoy! Ang gumaralgal na boses ni Elena ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Nay, nananaginip lang po kayo. Ligtas na po tayo. Ang pagsusumamo ni Akari habang hinahaplos ang noo ng ina. Ngunit tila hindi naririnig ni Elena ang boses ng anak. Ang kanyang katawan ay biglang naging matigas at ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa braso ni Akari. Fernando, tumakbo ka, Fernando. Iligtas mo ang ating anak. Ang pangalang yon ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Akari. Fernando, ang pangalan ng kanyang amo, ang lalaking may mga matang tila may hinahanap sa kanya. Bakit niyo po binabanggit ang pangalang yon, Nay? Sino po si Fernando sa buhay natin? Ang katanungan ni Akari ay nanatiling walang kasagutan habang muling bumagsak si Elena sa isang malalim at hindi mapayapang pagkakaidlip. Dahil sa matinding kuryosidad at kaba, dahan-dahang binuksan ni Akari ang lumang bag na laging bitbit ng kanyang ina. Sa loob nito, sa ilalim ng mga luma at kupas na damit, ay may isang maliit na bulsa na selyado ng isang aspile. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ito. Doon, nakatupi ng maayos ang isang piraso ng papel na tila dumaan sa matinding init. Isa itong kalahati ng isang lumang larawan. Ang gilid nito ay itim, sunog, at halos madurog sa isang hawak lang. Ngunit ang mukha ng lalaki sa larawan ay malinaw pa rin. Isang batang bersyon
ng isang lalaking may tikas, may mapungay na mga mata, at may ngiting puno ng pag-asa. Ang lalaki sa larawan ay walang iba kundi si Don Fernando de Silva. Napaupo si Akari sa sahig ng ospital. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at tila kinakapos. Ang larawang hawak niya ay tila naging isang dambuhalang pabigat na nagpabagsak sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang sarili. Ang apoy na madalas banggitin ng kanyang ina, ang relos na may pamilyar na pintig, at ang mga matang laging nakatingin sa kanya. Ang lahat ay nagsisimulang magdugtong-dugtong sa isang masakit at madugong katotohanan. Habang nakatitig si Akari sa larawan, hindi niya napansin ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na nakatayo sa labas ng pintuan ng ward. Ang lalaki ay dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Ma'am Victoria," nakita na po niya ang larawan. Ang bulong ng lalaki sa kabilang linya, sa kabilang dako. Sa loob ng malamig at marangyang kwarto ng mansyon, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria habang pinapaikot niya ang baso ng mamahaling alak sa kanyang kamay. Kung gayon, hindi na natin kailangang maghintay pa. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik sa mansyon na hawak ang katotohanan yan. Burahin mo ang lahat, kahit ang matandang nasa ospital. Niyakap ni Akari ang kanyang sarili sa gitna ng malamig na gabi, habang ang anino ng panganib ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bit-bit ang isang lihim na maaaring maging mitya ng kanyang kaligtasan o ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang akala ko ay mahirap ka lang, Akari, pero hindi ko akalain na pati ang dangal mo ay kasing dumi ng basahang laging hawak ng mga kamay mo. Masyado kitang pinagtiwalaan, pero lason pala ang dinala mo sa loob ng pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ni Donna Victoria ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Akari. Pagkakita pa lamang niya sa pintuan ng kanyang maliit at masikip na silid. Kakabalik lang niya mula sa ospital, ang kanyang mga paa ay pagod na pagod at ang kanyang puso ay puno pa rin ng kaba dahil sa natuklasang larawan. Hawak-hawak pa rin niya sa loob ng kanyang bulsa ang sunog na piraso ng papel, ang huling ebidensya ng kanyang tunay na pagkakataon, habang pilit na humihinga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Sa loob ng kanyang silid na amoy mantsa at luma, nakatayo si Victoria kasama ang 2 pulis at ilang mga kasambahay na nakatingin sa kanya nang may halong takot at panghuhusga. Ang donya ay may hawak na panyo na itinakip sa kanyang ilong, tila ba diring-diri sa hangin na nilalanghap ni Akari araw-araw. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay lalong naging matingkad. Si Victoria sa kanyang mamahaling alahas at si Akari sa kanyang unipormeng puno ng pawis at dumi mula sa paglalakbay. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Ma'am Victoria?" "Wala po akong ginagawang masama," ang nanginginig na sagot ni Akari. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamasa ng malamig na pawis. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang bitag na dahan-dahang sumasara sa paligid niya. "Huwag ka nang magmalinis. Nawawala ang aking heirloom ring, ang singsing na regalo pa ng pamilya de Silva sa akin. At ayon sa mga saksi, ikaw lang ang huling pumasok sa kwarto ko bago ka umalis patungong ospital." Ang bulyaw ni Victoria, ang kanyang boses ay sadyang itinaas upang marinig ng lahat sa koridor. Sa isang iglap, pinalapit ni Victoria ang isa sa mga pulis sa maliit na higaan ni Akari. Walang awang kinalat ng pulis ang kanyang mga gamit, ang ilang pirasong damit na kupas na, ang kanyang lumang suklay, at ang isang maliit na lalagyan ng barya. At doon, sa ilalim ng kanyang manipis na unan, isang kumikinang na bagay ang lumabas at gumulong sa sahig. Ang tunog ng mamahaling ginto na tumama sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nanigas ang buong katawan ni Akari. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang nakatingin sa singsing na nakahiga sa maruming semento. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po yan kinuha. Itinanim niyo lang po yan." Ang sigaw niya
Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pait. Ang lakas ng loob mong pagbintangan ako sa loob ng sarili kong mansyon. Ang sagot ni Victoria, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pulis, arestuhin niyo na ang babaeng yan. Hindi ko hahayaang manatili ang isang magnanakaw sa ilalim ng bubong na ito. Ipakita ninyo sa kanya kung saan nararapat ang mga taong tulad niya. Habang hinahawakan ng pulis ang braso ni Akari upang pusasan siya, naramdaman ng dalaga ang isang matinding lumbay. Naisip niya ang kanyang ina sa ospital. Ang operasyong hindi mangyayari kung siya ay makukulong. At ang katotohanang baka mamatay si Elena nang hindi man lang nalalaman ni Fernando ang lahat. Ang bawat kalansing ng posas ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Ang kawalang katarungan ay tila isang dambuhalang alon na lalamon sa kanya ng buo. Ma'am, parang awa niyo na po. Ang nanay ko, huwag niyo po akong ikulong. Ang pagsusumamo ni Akari ay binaliwala ni Victoria na ngayon ay may nakakalokong ngiti na sa mga labi habang nakatingin sa nagaganap na pag-aresto. Ngunit bago pa man maisara ang pusas sa mga manipis na pulso ni Akari, isang malakas na boses ang pumutol sa ingay ng silid. Bitawan niyo siya. Lahat ay napalingon sa pintuan. Nakatayo doon si Don Fernando. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng awtoridad. Ang kanyang titig ay nakapako kay Akari, na sa mga sandaling iyon ay mukhang isang sugatang ibon na wala ng lakas lumaban. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naging yelo sa lamig nang humakbang palapit ang Don. Fernando, ano ba ang ginagawa mo? Nahuli na natin ang magnanakaw. Ang mabilis na hirit ni Victoria, ang kanyang boses ay bakas, ang pagkairita at kaba. Hindi pinansin ni Fernando ang kanyang asawa. Lumapit siya kay Akari at tiningnan ang singsing sa sahig. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa mga mata ng dalaga. Sa loob ng katahimikang iyon, tila may isang lihim na usapan ang nagaganap sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa. Isang ugnayang hindi kayang sirain ng anumang panlilinlang. Dahan-dahang iniangat ni Fernando ang kanyang kamay at itinigil ang pulis na akmang hihilahin na si Akari palabas. Sinasabi ko na, bitawan niyo siya. Hindi kukunin ng babaeng ito ang singsing na yan dahil alam ko kung sino ang tunay na may-ari ng mga mata na yan at hindi siya isang magnanakaw. Naiwang tulala si Victoria, ang kanyang mukha ay namutla, habang si Akari ay napahagulgol sa paanan ng Don. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang lumitaw sa isipan ng lahat. Hanggang kailan kayang protektahan ni Fernando ang isang katotohanang hindi pa niya lubos na nauunawaan? At anong kapalit ang kailangang bayaran ni Akari para sa kalayaang ito? Ang sakit na ito ay hindi lamang sa ulo, Akari. Ito ay ang bigat ng mga taong hindi ko nailigtas. Ang hapdi ng bawat taon na lumipas ng walang kasagutan. Ang boses ni Don Fernando ay naging isang mahinang bulong habang siya ay nakasandal sa kanyang dambuhalang upuan sa loob ng madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa gilid na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay mariing nakahawak sa kanyang sentido. Tila pilit na pinipigilan ang isang pagsabog sa loob ng kanyang isipan. Ang bawat tibok ng kanyang pulso ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang bungo. Isang parusang dulot ng matinding stress at mga alaala ng nakaraan. Sa harap niya, dahan-dahang lumapit si Akari. Bit-bit ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at ilang piraso ng dahon ng sambong na kinuha niya mula sa likod bahay. Pagkatapos ng nangyaring gulo kanina, ang kanyang puso ay puno pa rin ng pasasalamat at takot. Iniligtas siya ng Don mula sa kulungan, isang utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran. Sa kabila ng pagod at panganib na dala ni Victoria, hindi magawang iwanan ni Akari ang lalaking ito
na tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Hayaan niyo po akong tulungan kayo, senyor. Ganito po ang ginagawa ko kay nanay tuwing sinusumpong siya ng sakit. Ang malambot na tinig ni Akari. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang marupok na katahimikan sa loob ng silid. Dahan-dahang inilubog ni Akari ang isang malinis na puting tela sa maligamgam na tubig. Piniga niya ito ng maayos bago marahang idinampi sa noo ng Don. Ang init ng tubig ay tila naging isang haplos ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos, gamit ang kanyang mga daliri na may bahid ng amoy ng mga halamang gamot, nagsimula siyang imasahe ang sentido ni Fernando. Ang bawat pabilog na galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng katapatan at pagkalinga. Isang uri ng pag-ibig na matagal nang hindi nararamdaman ng lalaki sa loob ng mansyong yon. Naramdaman ni Fernando ang dahan-dahang pagluwag ng tensyon sa kanyang ulo. Ang amoy ng mga dahon ay tila nagdala sa kanya sa isang malayong nakaraan, sa isang maliit na bahay na puno ng tawa at kalinga bago ito lamunin ng apoy. Ang paraan ng paghaplos ni Akari ay hindi tulad ng mga bayarang masahista o ng malamig na pagtrato ni Victoria. May kung anong magic sa mga kamay ng dalaga na tila direktang humahaplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Saan mo natutunan ang ganitong klaseng pag-aalaga? Ang tanong ni Fernando, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ngunit ang kanyang mukha ay nagsisimula ng kumalma. Sa nanay ko po, senyor, sinasabi niya po lagi na ang pinakamabisang gamot ay hindi ang iniinom, kundi ang pagmamahal na inilalagay sa bawat haplos, sagot ni Akari. Hindi niya napigilan ng isang maliit na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Sa mga sandaling ito, nakalimutan niya ang kanyang katayuan bilang katulong. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang anak na nag-aalaga sa kanyang ama. Napatigil lang Don nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang hindi nakikitang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa mukha ni Akari. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kagandahan ng dalaga ay tila mas lalong nagningning. Isang kagandahang hindi nanggagaling sa alahas, kundi sa busilak na puso. Walang kamalay-malay si Akari na habang ginagawa niya ang pag-aalaga, dahan-dahang humuhuni siya ng isang himig. Isang oyayi na madalas kantahin ni Elena sa kanya noong siya ay bata pa. Ang malambing na tono ay tila isang hanging umiikot sa loob ng silid, nagdadala ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa Casa de Silva. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Don Fernando. Ang himig na yon, ang amoy na yon, ang bawat haplos na yon ay tila mga nawawalang piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Eliana, ang pabulong na tawag niya, ang pangalan ng kanyang yumaong asawa na tila naging isang dasal sa gitna ng gabi. Hindi napansin ni Akari ang bulong ng Don. Patuloy lang siya sa kanyang pag-aalaga hanggang sa maramdaman niyang unti-unti nang nakakatulog si Fernando. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng katahimikan at koneksyon na walang halong panlilinlang. Dahan-dahang inayos ni Akari ang kumot sa katawan ng Don at naghandang umalis. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, napatigil siya. Sa labas ng silid, sa anino ng mahabang pasilyo, nakatayo si Victoria. Ang kanyang mukha ay hindi makikita dahil sa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at paninibugho. Ang bawat hininga ng Donya ay tila isang banta ng kamatayan. Ang kanyang mga kuko ay mariing bumaon sa pader. Tila ba gusto niyang laslasin ang bawat sandali ng kapayapaang naranasan ni Fernando sa piling ng katulong. Akala mo ba ay nakuha mo na ang loob niya, Akari? Ang boses ni Victoria ay tila isang ahas na bumubulong sa dilim. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang hukay na kinuhukay mo para sa sarili mo. Ang pag-aalagang yan ang magiging mitya ng iyong tuluyang pagkagunaw. Naiwang nanginginig si Akari sa pintuan, ang mangkok ng tubig sa kanyang kamay
ay bahagyang kumakalansing. Ang gabi ng pagkalinga ay tila naging isang gabi ng babala. Hanggang kailan kayang protektahan ng isang haplos ang isang katotohanang napapalibutan ng lason at dumi? Ang mga lihim ng Casa de Silva ay tila mga aninong nagtatago sa bawat sulok ng mansyong ito, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling maghahasik ng pait at takot. Maaga pa lamang ay abala na si Akari sa paglilinis ng mahabang koridor sa ikalawang palapag. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila isang paraan upang ilabas ang lahat ng bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa tuwing naaalala niya ang nangyari kagabi sa silid ni Don Fernando, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling ng Don sa kabila ng panganib na hatid ni Victoria. Habang siya ay nagpupunas ng mga dekorasyong kristal, naramdaman ni Akari ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Ito si Yaya Luming, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon, na halos 3 dekada na ring naninilbihan sa mga De Silva. Ang matanda ay bihirang magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang bukas na aklat ng mga nakalimutang kwento. Dahan-dahang lumapit si Yaya Luming kay Akari. Ang tunog ng kanyang marahang paglakad ay halos hindi marinig sa ibabaw ng makapal na alpombra. Tumigil ang matanda sa tabi ng dalaga at tiningnan ang mga kamay nito na puno ng paltos at sugat mula sa mabigat na trabaho. Huwag mong masyadong abusuhin ang iyong katawan, Iha. Ang mahinang paalaala ni Yaya Luming. Ang boses niya ay malat at tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Kailangan ko po itong gawin, Yaya Luming. Para po ito sa aking ina, sagot ni Akari habang pilit nang ngumingiti. Sa kanyang pagkilos, bahagyang nalatad ang kanyang kanang pulso kung saan naroon ang isang maliit ngunit malinaw na peklat mula sa paso ng apoy. Isang markang nakuha niya noong sanggol pa lamang siya. Biglang hinawakan ni Yaya Luming ang pulso ni Akari. Ang lamig ng kamay ng matanda ay nagpadala ng panginginig sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Luming habang sinusuring mabuti ang peklat. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang hawak ay naging mahigpit. Tila ba nakakita siya ng isang milagro o ng isang sumpa. Yaya Luming, bakit po? Nasasaktan po ako. Ang pabulong na reklamo ni Akari. Ang markang ito, ang pabulong na sabi ng matanda. Ang markang ito ay hindi isang ordinaryong sugat. Nakita ko na ito dati sa isang batang halos hindi na makahinga dahil sa makapal na usok. Binitawan ni Luming ang kamay ni Akari at tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Iha, alam mo ba kung sino ang dating nakatira sa silid na nililinis mo ngayon? Si Senyora Eliana. Siya ang unang asawa ni Don Fernando. Napakabuti niyang tao, kabaligtaran ng dilim, na namamayani ngayon sa mansyong ito. Sinasabi nilang namatay siya sa sunog, pero hanggang ngayon, ang kanyang kaluluwa ay tila hindi pa rin matahimik. Naramdaman ni Akari ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Bakit niyo po sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Lumingon sa paligid ang matanda upang matiyak na walang nakikinig bago muling lumapit sa tenga ni Akari. Dahil ang mga mata mo, ang paraan ng iyong pagtayo, at ang peklat na yan, tila ikaw ang nawawalang piraso ng nakaraan na pilit na ibinaon ni Victoria sa limot. May isang lugar sa mansyong ito, isang tagong silid sa silong, kung saan itinatago ni Victoria ang lahat ng gamit ni Eliana na hindi niya masunog-sunog. Gusto mo bang malaman ang katotohanan, Akari? Ang hamon ni Yaya Luming. Sumunod ka sa akin. Habang wala ang Don at habang abala si Victoria sa kanyang mga bisita sa hardin, may kailangan kang makita na magpapatunay kung sino ka talaga. Sa gitna ng kaba at pag-asa, tumango si Akari. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa madilim na hagdanan, patungo sa silong ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ngunit bago pa man sila makarating sa huling baitang,
Isang matalim at nakakangilong boses ang pumutol sa katahimikan. Saan kayo pupunta, Luming? At bakit kasama mo ang basurang yan? Nakatayo sa tuktok ng hagdanan si Donna Victoria. Ang kanyang muka ay nababalot ng galit at ang kanyang mga kamay ay nakapamewang, tila isang hukom na handang magbigay ng hatol. Ang liwanag mula sa bintana sa kanyang likuran ay nagmukhang isang madilim na anino ang kanyang buong katawan. Masyado ka ng matanda para makialam sa mga bagay na hindi para sa'yo, Luming. Ang pananakot ni Victoria habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa kahoy ay tila isang banta ng kamatayan. At ikaw, Akari, akala mo ba ay makakatakas ka sa akin sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwento ng isang ulyanin? Lumapit si Victoria kay Yaya Luming at hinawakan ang balikat nito ng napakahigpit hanggang sa mapadaing ang matanda. Tumingin ang Donya kay Akari nang may mapait ng ngiti. Ang katotohanan ay para lamang sa mga taong kayang bayaran ito. At ikaw, wala kang kahit ano, kundi ang iyong kahirapan. Tumingin si Victoria kay Yaya Luming at bumulong ng sapat lamang para marinig ng dalawa. Isang salita pa tungkol sa silong na iyon, Luming. At sisiguraduhin kong sa labas ng mansyong ito, ka na mamamatay na dilat ang mga mata. Maliwanag. Naiwan silang tatlo sa madilim na pasilyo, ang bawat hininga ay puno ng tensyon at puot. Hindi nakapagsalita si Akari, ngunit sa loob niya, ang binhi ng pagdududa ay naging isang matatag na punla. May mas malalim pang lihim sa ilalim ng Casa de Silva at gagawin ni Victoria ang lahat upang manatili itong nakabaon, kahit mga hulugan pa ito ng pagdanak ng dugo. Isang pitik lang, Eliana o Elena, o kung ano man ang itinatawag mo sa sarili mo ngayon. Isang pitik lang sa tubong ito at magiging abo ka na uling tuluyan, kasama ang lahat ng mga sikretong pilit mong ibinabalik. Ang boses ni Donna Victoria ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa loob ng tahimik na ICU room. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Elena. Ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko ay dahan-dahang humahaplos sa manipis na tubo ng oxygen na nagbibigay ng hininga sa matanda. Ang liwanag mula sa mga monitor ay nagbibigay ng nakakangilabot na asul na anino sa kanyang mukha, na nagmumukhang isang maskara ng purong kasamaan. Sa labas ng pinto, naglalakad si Akari sa koridor ng ospital. May dala siyang isang maliit na kumpol ng sampagita na binili niya mula sa kanyang huling barya. Gusto niyang amuyin ng kanyang ina ang bango ng labas, ang bango ng pag-asa na pilit niyang pinananatili sa kabila ng lahat. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, ngunit ang kanyang puso ay mabigat sa kaba. Sa bawat yabag niya sa malamig na sahig, tila may bumubulong sa kanyang pandinig na may hindi tamang nangyayari. Nang makarating siya sa harap ng salamin na pinto ng ICU, napatigil ang kanyang mundo. Nakita niya ang anino ng isang babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Isang babaeng pamilyar ang tindig, pamilyar ang awtoridad, at pamilyar ang kalupitan. Ang sampagita sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalagas. Ang mga puting talulot ay nagkalat sa sahig na tila mga pira-piraso ng kanyang nadudurog na puso. Mabilis na pinihit ni Akari ang pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang babala sa katahimikan. Ma'am Victoria, ano pong ginagawa ninyo rito? Dahan-dahang lumingon si Victoria. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata, kundi isang mapait at nakakalokong ngiti. Inayos niya ang kanyang mamahaling bandana at humakbang palayo sa kama. Tila ba naglalakad lamang siya sa isang hardin at hindi sa silid ng isang naghihingalo. Narito lang ako upang tingnan kung gaano karaming pera pa ang kailangan kong sayangin para lang manatiling buhay ang pabigat mong ina, Akari. Ang boses ni Victoria ay puno ng pang-uuyam. Lumapit siya sa dalaga. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila lason na sumasakal sa bango ng mga sampagita sa sahig. Sinasabi ko sa iyo, mas mainam pang hayaan mo na siyang mamahinga.
Masyado na siyang maraming alam. At ang mga taong maraming alam ay madalas na hindi nagtatagal. Hinawakan ni Victoria ang panga ni Akari, mariin at masakit. Makinig kang mabuti, bata. Isang salita mo lang kay Fernando tungkol sa mga nakita mo sa mansyon o tungkol sa larawang yon na itinatago mo sa iyong bulsa. Sisiguraduhin kong ang susunod na makikita mong nakapatay ay hindi lang ang oxygen ng ina mo, kundi pati ang huling hininga mo. Binitawan ni Victoria ang dalaga nang may pandidiri. Tila ba nadumihan ang kanyang mga kamay. Lumakad siya palabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang martilyo na tumatama sa bungo ni Akari. Naiwan si Akari na nanginginig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina hanggang sa mapaluhod siya sa tabi ng kama ng ina. Hinawakan niya ang kamay ni Elena na tila mas malamig pa kaysa sa dati. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot, basang-basa at mainit. Patawad, Nay. Patawad kung wala akong magawa upang protektahan kayo. Ang kanyang pabulong na panaghoy na tila isang dalangin sa gitna ng kawalan. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Elena. Dahan-dahan itong dumilat. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at panuno. Pilit niyang iginalaw ang kanyang nangangatal na kamay. Itinuturo ang pintong nilabasan ni Victoria. Ang kanyang mga labi ay bumuka. Ngunit walang tunog na lumabas, kundi isang mahinang singasing ng hangin. Nay, ano po iyon? Ano pong gusto ninyong sabihin? Ang nag-aalalang tanong ni Akari. Ngunit muling pumikit si Elena. Ang kanyang katawan ay biglang naging matigas at ang mga monitor sa paligid ay nagsimulang tumunog ng mabilis at nakakataranta. Ang pulang ilaw ng babala ay nagpabago sa kulay ng silid. Mabilis na pumasok ang mga nurse at doktor. Itinutulak si Akari palayo sa kama. Ma'am, lumabas muna kayo. Nagsiseizure ang pasyente. Ang sigaw ng isang nurse. Habang hinihila siya palabas, nakita ni Akari sa ilalim ng kama ang isang bagay na naiwan ni Victoria. Isang maliit na itim na bote na walang label. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano ang ginawa ni Victoria? Anong laso nang itinanim nito sa gitna ng kanilang paghihirap? Naiwan si Akari sa labas ng ICU, nakasandal sa malamig na pader, habang ang tunog ng mga kagamitang medikal ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at kasabay nito ay ang mas madilim na plano ni Victoria na tila wala nang balak pang magpaawat. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang bagay na hindi natin alam, kundi ang mga bagay na pilit nating piniling huwag paniwalaan sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakaupo si Don Fernando sa loob ng kanyang madilim na tufang. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanya ay ang maputlang sinag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana. Hawak niya ang gintong pocket watch. Ang mekanismo nito ay dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng isang mahina at regular na ritmo na tila isang nanunumbat na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Ang bawat sandaling lumilipas ay tila isang mabigat na yabag sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya ng mga matang nakita niya kay Akari, mga matang puno ng pait, ngunit puno rin ng isang pamilyar na pag-ibig. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagpikit niya ay nagpapakita ng mukha ni Victoria na puno ng puot at ang mukha ni Akari na basang-basa ng luha. Bakit ba ang daling naniwala ng lahat na ang isang batang katulong ay nagnakaw? Bakit ba tila masyadong nagmamadali si Victoria na ipakulong ang dalaga? Ang pagdududa ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Tumayo si Fernando at lumapit sa isang dambuhalang cabinet na gawa sa narra. Inabot niya ang isang lihim na compartment sa likod ng mga makakapal na libro. Doon, nakatago ang isang lumang folder na may markang Disyembre 2004, ang buwan at taon ng trahedyang sumira sa kanyang buhay. Ang mga papel sa loob ay dilaw na at amoy alikabok. Bawat pahina ay tila may dalang bigat ng 20 taon na pangungulila.
Binasa niyang muli ang ulat ng mga bumbero tungkol sa sunog sa kanilang dating tahanan. Sinasabi roon na ang apoy ay nagsimula sa kusina dahil sa tagas ng gas, ngunit may isang maliit na nota sa gilid mula sa isang investigador na nagsasabing hindi maipaliwanag ang bilis ng pagkalat ng apoy. Noong mga panahong iyon, dahil sa matinding pighati, hindi na niya binigyang pansin ang detalyeng ito. Naniwala siya kay Victoria nang sabihin nito na nakita niya ang mag-ina na hindi na nakalabas sa kwarto. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanyang hininga ay ang dokumento mula sa punerarya at sa ospital. Pinagmasdan niyang mabuti ang listahan ng mga biktima. Naroon ang pangalan ng 2 kasambahay, ngunit nang tingnan niya ang opisyal na certificate of death para kay Eliana at sa kanilang anak, tila may kung anong mali. Ang mga dokumentong yon ay wala sa folder. Ang tanging naroon ay ang mga papeles para sa libing na inayos lahat ni Victoria. Bakit wala ang medikal na ulat ng pagkamatay nila? Ang pabulong na tanong ni Fernando sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at may tinawagan, isang matandang kaibigan na dating administrador sa ospital kung saan dinala ang mga biktima ng sunog noon. Kahit malalim na ang gabi, sumagot ang nasa kabilang linya. Ramon, pasensya na sa istorbo. Kailangan ko ang tulong mo. Ang gabi ng sunog sa bahay ko, 20 taon na ang nakalilipas. Maaari mo bang tingnan sa archive kung may opisyal na record ng pagpasok ng bangkay ni na Eliana at ng anak ko? Ang boses ni Fernando ay gumaralgal. Tila ba natatakot siya sa sagot na makukuha niya. Matagal ang katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig ni Fernando ay ang sarili niyang mabilis na hininga. Fernando, matagal na yon. Pero sige, sandali lang. May access pa ako sa digital records ng taong yon. Lumipas ang ilang minuto na tila mga taon para kay Fernando. Sa loob ng katahimikan ng silid, ang bawat maliliit na tunog mula sa labas, ang huni ng mga kuliglig, ang paggaspas ng mga dahon sa hangin, ay tila nagiging mas malakas, nagpapatindi sa kanyang kaba. Sa wakas, muling nagsalita si Ramon. Fernando, tiningnan ko na ang logbook ng emergency room at ng morgue. Noong gabing iyon, may 4 na biktima ang dinala rito mula sa inyo. 2 ang dead on arrival, mga kasambahay nyo. Ang 2 pa, isang babae at isang sanggol, ay dinala sa intensive care dahil sa matinding paso at suffocation. Pero ayon sa record dito, hindi sila namatay sa ospital. Anong ibig mong sabihin? Halos mapatayo si Fernando sa kanyang upuan. Nakasulat dito na makalipas ang 2 araw, discharge against medical advice ang mag-ina. May pumirma sa waiver para ilabas sila kahit hindi pa sila magaling. At Fernando, hindi ikaw ang pumirma. Ang nakalagay na naglabas sa kanila ay ang kapatid daw ni Eliana. Pero alam nating lahat na wala siyang kapatid sa Maynila. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Fernando at tumama sa malambot na alpombra. Ang kanyang buong mundo ay tila nayanig. Ang libing na dinaluhan niya, ang 2 saradong kabaong na iniyakan niya sa loob ng 3 araw. Ang lahat ba ng yon ay isang malaking dula-dulaan lamang? Isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang galit na mas matindi pa sa apoy na tumupok sa kanyang tahanan. Lumingon siya sa pintuan ng kanyang silid. Tila ba nakikita niya si Victoria sa kabilang panig na nakangiti ng may kataksilan. Kung hindi namatay sina Eliana at ang kanyang anak sa ospital, nasaan sila? At sino ang babaeng nasa ICU ngayon na tinatawag ni Akari na ina? Dahan-dahang lumapit si Fernando sa bintana. Nakatingin sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang ospital ng lungsod. Ang gabi ay hindi na kasing dilim ng dati dahil sa wakas, isang maliit na liwanag ng katotohanan ang nagsimulang sumilay. Nasaan ka, Eliana? Nasaan ang anak ko? Ang pabulong na panata ni Fernando
habang ang kanyang mga kamao ay mariing nakakuyom. Hahanapin ko kayo. Kahit ubusin ko pa ang huling hininga ko. Lumayas ka. Hindi ko na kailangan ng isang spy at manlilinlang sa pamamahay na ito. Masyado ka nang naging mapangahas, Akari, at oras na para ipakita ko sa iyo kung saan ang lugar ng mga taong tulad mo. Sa labas, sa gitna ng dumi at kawalan. Ang boses ni Donna Victoria ay tila isang matalim na kidlat na nagpunit sa katahimikan ng gabi. Kasabay nito ay ang pagbukas ng dambuhalang pinto ng mansyon at ang marahas na pagtapon ng isang lumang bag sa basang semento ng hardin. Ang mga gamit ni Akari, ang kanyang iilang damit, ang lumang suklay, at ang mga pira-pirasong alaala ay nagkalat sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa pighati ng dalaga. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga luhang nagmumula sa kailaliman ng kalawakan. Nakatayo si Akari sa gitna ng ulan, basang-basa, at nanginginig ang buong katawan. Ang lamig ng gabi ay humahaplos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Pinanood niya si Victoria na nakatayo sa may balkonahe, tuyo at protektado ng marangyang bubong, habang nakatingin sa kanya nang may mapait na tagumpay sa mga mata. Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Bakit kailangang pati ang mga gamot ng nanay ko ay itapon niyo sa putik? Ang sigaw ni Akari. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng tunog ng bumubuhos na ulan. Mabilis siyang lumuhod sa putikan. Pilit na tinitipon ang mga bote ng gamot na ngayon ay nababalot na ng dumi. Ang bawat hapdi sa kanyang mga palad habang kinakamot ang semento ay wala pang kalahati ng sakit nang makitang tinatapak-tapakan ang huling pag-asa ng kanyang ina. Ang mga tulad mo ay hindi nararapat sa kahit anong awa. Ang sagot ni Victoria bago nito mariing isara ang pinto na nag-iwan kay Akari sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyan ay dahan-dahang lumapit. Ang liwanag ng headlight ay tumama sa basang anyo ni Akari na nagmumukhang isang sugatang anino sa gitna ng bagyo. Huminto ang sasakyan at bumaba si Don Fernando. Hindi niya alintana ang ulan na mabilis na nagpabasa sa kanyang mamahaling polo. Ang kanyang muka ay puno ng matinding gulat at pait habang nakikita ang kalagayan ng dalaga. Akari, anong nangyari? Bakit narito ka sa labas? Ang nag-aalalang tanong ni Fernando habang mabilis na lumalapit. Inalis niya ang kanyang Amerikana at binalot ito sa nanginginig na balikat ni Akari. Ang init na nagmumula sa kasuotan ng Don ay tila isang lason para sa dalaga. Isang paalala ng lahat ng bagay na hindi niya kailanman maaabot. Dahas na tinabig ni Akari ang kamay ng Don. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa gitna ng ulan. Puno ng isang puot na 20 taon na niyang kinikimkim ng hindi niya namamalayan. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha na nagpapamukha sa kanya na tila isang diyosa ng hinagpis. Huwag niyo po akong hawakan, senyor. Huwag niyo po akong kaawaan, ang sigaw ni Akari. Bakit ba ang bait-bait niyo sa akin ngayon? Bakit tila nagmamalasakit kayo samantalang ang asawa niyo, ang babaeng kasalo niyo sa mesa araw-araw, siya ang pumatay sa pagkatao ko. Siya ang sumisira sa huling hininga ng nanay ko. Napatigil si Fernando. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang bawat salita ni Akari ay tila mga latay ng katotohanan na humahampas sa kanyang konsensya. Akari, makinig ka. Alam ko na ang tungkol sa ospital. Alam ko na ang tungkol sa nakaraan. Wala kayong alam. Ang putol ni Akari, ang kanyang boses ay puno ng pait. Wala kayong alam sa hirap ng magtago sa dilim dahil sa takot na mahanap ng taong dapat sana ay nagprotekta sa amin. Bakit ngayon niyo lang ako hinahanap? Bakit ngayon niyo lang nakikita ang mga mata ko? Sa loob ng mansyong yon, pinapalakad niyo ako sa ibabaw ng dumi. Pinapaluhod niyo ako para linisin ang inyong mga kasalanan. Habang ang nanay ko ay naghihingalo
Nang dahil sa inyo, mariing hinawakan ni Akari ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang basang larawan ni Fernando. Ang bawat patak ng ulan na ito ay paalala ng bawat luhang ibinuhos namin ni nanay sa loob ng 20 taon. Kung si Eliana man ang babaeng mahal nyo, nagtagumpay si Victoria na burahin siya. At ako ang naging bunga ng inyong kapabayaan. Tinalikuran ni Akari ang Don at nagsimulang maglakad palayo. Bit-bit ang kanyang maruming bag, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang tigil. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang mundong punong-puno ng kasinungalingan. Naiwan si Fernando na nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa at tila hindi malaman kung saan magsisimula. Bumagsak ang kanyang mga balikat at sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang Don Fernando de Silva ay nagmukhang isang taong pagod na pagod sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga salita ni Akari ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Bawat isa ay paalala ng mga bagay na hindi na niya mababago at mga pagkakataong minsan niyang binaliwala. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, nanatili siyang nakatitig sa direksyong nilakaran nito, na para bang umaasang lilingon pa ito kahit isang beses. Anak ko, mahina niyang bulong. Tinangay ng hangin ang kanyang tinig, ngunit hindi ang bigat ng damdaming kanyang pasan. Sa sandaling iyon, wala siyang iniisip na kayamanan, kapangyarihan, o pangalan. Ang tanging nasa kanyang puso ay ang pangungulila sa anak na matagal niyang hindi tunay na naunawaan at ang pag-asang balang araw ay magkaroon pa siya ng pagkakataong maitama ang mga pagkakamaling naging dahilan ng kanilang pagkakalayo. Ngunit bago pa man siya makahabol, isang mabilis na sasakyan ang dumaan at huminto sa tapat ni Akari. Isang pintuan ang bumukas at bago pa man makakilos si Fernando, ang dalaga ay dahan-dahang pumasok sa loob. Ang tanging nakita ni Fernando bago tuluyang umalis ang sasakyan ay ang malamig na titig ni Akari mula sa bintana. Isang titig na nagsasabing, ang gabi ng paghihiganti ay kasisimula pa lamang. Sino ang nagligtas kay Akari? At anong uri ng panganib ang naghihintay sa kanya sa kamay ng taong hindi kilala? Habang ang katotohanan ay unti-unti nang naglalagablab sa gitna ng ulan. Fernando, huwag kang magpabudol sa mga luhang yan. Ang babaeng iyan ay isang ahas na pumasok sa ating tahanan upang lasunin ang iyong isipan. Ginamit niya ang kanyang murang edad at ang kanyang mapanlinlang na mga mata upang akitin ka. At ngayon, pati ang ating 20 taon na pagsasama ay itinatapon mo nang dahil sa isang hamak na katulong. Ang boses ni Donna Victoria ay pumailan lang sa loob ng kanilang marangyang silid-tulugan. Matalas at puno ng maling akusasyon. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak, na tila ba siya ang biktima sa lahat ng nangyayari. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang bote ng gamot, isang banta na dahan-dahang nagpapataas ng tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Pumasok si Don Fernando sa silid. Ang kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng basang bakas sa mamahaling alpombra. Ang lamig ng ulan sa labas ay nananatili pa rin sa kanyang balat, ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay mas nangingibabaw. Tiningnan niya si Victoria, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng naging katuwang niya sa loob ng 2 dekada. Sa unang pagkakataon, tila nakikita niya ang isang maskarang dahan-dahang nalalaglag, nagpapakita ng isang katotohanang mas nakakatakot pa sa dilim. Victoria, tama na ang mga drama. Ang boses ni Fernando ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. Nakita ko ang record sa ospital. Alam ko na ang tungkol sa paglabas ni na Eliana. 20 taon na ang nakalilipas. Bakit mo sinabing patay na sila? Bakit mo ako hinayaang umiyak sa harap ng 2 bakanteng kabaong? Napatigil si Victoria. Ang bote ng gamot sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig, ngunit mabilis niyang naitago ang kaba
sa likod ng isang mapait na tawa. Isang tawa na puno ng gaslighting, isang tawang naglalayong baluktutin ang isipan ng kanyang asawa. Records? Fernando, sa tingin mo ba ay mas mapagkakatiwalaan mo ang mga lumang papel kaysa sa akin? Ako ang naroon. Ako ang nakakita sa usok at apoy. Siguro ay binayaran ng batang yan ang kung sino sa ospital para linlangin ka. Akari is a master manipulator. Fernando, nakita ko kung paano kanya tingnan. Alam ko ang mga galawan ng mga batang gustong makaakyat sa lipunan. Sinisiraan niya ako dahil gusto niyang makuha ang posisyon ko. Humakbang palapit si Victoria. Ang bawat yabag niya ay tila isang pagtatangka na muling kontrolin ang sitwasyon. Ganyan ka ba kadaling maniwala sa isang estranghero? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, noong nawala si Eliana, sino ang nanatili sa tabi mo? Sino ang bumuo sa nadurog mong puso? Ako, Fernando. Ako ang laging narito. Nanatiling tahimik si Fernando. Ang kanyang isipan ay tila isang digmaan ng dalawang panig. Sa kabilang banda ay ang 20 taon ng katapatan ni Victoria at sa kabilang banda naman ay ang mga mata ni Akari na tila nagsusumamo ng katarungan. Ang bawat salita ni Victoria ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagdududa. Pilit na itinatago ang katotohanang unti-unti nang sumusulpot. Dahan-dahang lumapit si Fernando sa bintana. Nakatingin sa hardin kung saan niya huling nakita si Akari. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay lalong lumalakas. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan, Victoria. Ngunit may isang bagay akong sigurado. Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon. Kung nagsisinungaling ka, sisiguraduhin kong walang matitira sa lahat ng binuo nating dalawa. Biglang binitawan ni Victoria ang bote ng gamot na lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa sahig habang gumugulong ito. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Fernando at niyakap ito ng mahigpit mula sa likod. Ang kanyang mga hikbi ay naging mas malakas at mas masakit pakinggan. Fernando, please, huwag mo akong iwan ng dahil sa isang kasinungalingan. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Huwag mong hayaang masira tayo ng isang batang walang ibang hangad kundi ang pera mo. Ang pagsusumamo ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Fernando ay tila isang marupok na tulay. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Victoria, ang pamilyar na bango nito na naging bahagi na ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang isipan, naroon pa rin ang imahe ni Akari na nakaluhod sa ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang sumbat sa kanyang kapabayaan. Sino ang tunay na biktima? Ang asawang nag-aalaga sa kanya sa loob ng mahabang panahon o ang katulong na may mga matang tila salamin ng kanyang nakaraan? Dahan-dahang kumalas si Fernando sa yakap ni Victoria. Tumingin siya sa mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit isang bahid ng katapatan. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo sa akin. Ipakita mo sa akin na walang katotohanan ang mga hinala ko. Tumango si Victoria, ngunit sa likod ng kanyang mga luha, isang madilim na plano ang muling nabubuo. Sa kanyang isipan, alam niyang kailangan na niyang tapusin ang lahat bago pa tuluyang magtagumpay ang katotohanan. Ang maskara ay maaaring nalalaglag na, ngunit gagawin niya ang lahat upang muli itong maidikit. Kahit mga hulugan pa ito ng isa pang trahedya. Naiwan si Fernando na nakatayo sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanya sa kapayapaan. Sa kabilang dako ng lungsod, si Akari ay nasa loob ng isang hindi kilalang sasakyan, patungo sa isang lugar na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan o simula ng isang mas malaking panganib. Hanggang kailan kayang panindigan ni Victoria ang kanyang mga kasinungalingan bago ito tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan?
At handa ba si Fernando na harapin ang katotohanan kahit ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan? Masyado kang matalino para sa isang katulong, Akari. At sa mundong ito, ang mga taong sobrang talino ay madalas na maagang kinukuha ng lupa. Ang boses ni Donna Victoria ay tila isang malat na kalansing ng bakal na bumasag sa katahimikan ng madilim na tufang. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig. Hawak-hawak ang isang mamahaling tungkod na yari sa nara. Ang liwanag mula sa labas ng pasilyo ay nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti na puno ng pananalo. Sa kabilang dako ng silid, malapit sa mesa ni Don Fernando, nanigas ang buong katawan ni Akari. Hawak-hawak niya ang gintong pocket watch na dinala niya sa isang matandang manggagawa ng relo bago siya tuluyang lumayas. Gusto niya itong ibalik dahil alam niyang ito ang tanging bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa Don. Ngunit sa kanyang pag-aayos sa relo, isang maliit na spring ang dahan-dahang bumukas na naglalantad ng isang lihim na compartment sa likod ng takip nito. Doon sa loob ng maliit na espasyong yon ay may isang maliit at kupas na larawan ng isang sanggol. Isang sanggol na may malungkot na mga mata, ngunit may pamilyar na marka sa may bandang leeg. Isang maliit na nunal na kaparehong-kapareho ng kay Akari. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na mga salita sa kupas na tinta. Ang aming munting anghel, Akari de Silva. Ang bungo ni Akari ay tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa tabi ng apelyidong De Silva ay tila mga hiyaw na nagpapatunay sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi lamang siya isang katulong, hindi lamang siya isang estranghero. Siya ang pintig ng kahapon na pilit na pinatahimik ng apoy at dumi. Bakit? Bakit narito ang pangalan ko? Ang pabulong na tanong ni Akari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa relo. Tila ba ito ang tanging anchor niya sa mundong biglang nagbago ang lahat ng kulay. Dahan-dahang humakbang palapit si Victoria. Ang tunog ng kanyang tungkod na tumatama sa sahig ay tila isang martilyo na nagbibilang ng huling sandali ni Akari. Dahil ang pangalang iyan ay dapat na nabaon sa 20 taon na ang nakalilipas. Akala ko ay natapos ko na ang lahat sa gabing iyon, ngunit tila may mga damong sadyang mahirap patayin. Lumapit pa ang Donya hanggang sa maamoy ni Akari ang matapang na halimuyak ng kanyang pabango. Isang amoy na ngayon ay tila amoy ng kamatayan. Itinaas ni Victoria ang kanyang tungkod at marahas na hinampas ang mesa na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa mga gamit sa loob ng silid. Ibigay mo sa akin ang relos na yan, ang bulyaw ni Victoria. Hindi mo alam kung anong laro ang pinasok mo, bata. Akala mo ba ay madali mong makukuha ang yaman ni Fernando? Akala mo ba ay tatanggapin ka niya ng ganun-ganun lang pagkatapos mong maging isang hamak na tagalinis ng sahig? Kayo ang nagsunog ng bahay namin. Ang matapang na paratang ni Akari. Kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, itinaas niya ang kanyang muka at hinarap ang Donya. Kayo ang nagtangkang pumatay sa amin ni nanay. At sa loob ng 20 taon, ninakaw niyo ang buhay na dapat ay sa amin. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Akari na nagpasubsob sa kanya sa gilid ng mesa. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway, ngunit hindi niya binitawan ng relos. Mariin niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang kanyang sariling puso? Walang maniniwala sa'yo, ang banta ni Victoria habang dinuduro ang dalaga gamit ang dulo ng kanyang tungkod. Isang baliw na matanda at isang magnanakaw na katulong. Sino ang papakinggan ni Fernando? Ang asawang nagbigay sa kanya ng karangalan o ang basurang tulad mo? Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng mansyon.
Ang liwanag ng headlight ay gumuhit sa kisame ng silid. Si Don Fernando. Nagkatinginan ang dalawa. Ang takot sa mga mata ni Akari ay napalitan ng isang desperadong pag-asa, habang ang mukha ni Victoria ay nabalot ng isang madilim na determinasyon. Alam ni Victoria na ito na ang kanyang huling pagkakataon upang burahin ang huling piraso ng ebidensya. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa silid na ito, Akari. Ang bulong ni Victoria habang muling itataas ang kanyang tungkod upang hampasin ang ulo ng dalaga. Naiwan si Akari na nakasandal sa mesa, ang pocket watch ay tumitibok sa kanyang palad na tila isang babala. Sa pagpihit ng doorknob sa labas, ang huling lihim ng Casa de Silva ay handa na bang sumabog? O muli itong lalamunin ng kadilimang dala ni Victoria? Sino ang unang makakapasok sa pinto? At sapat ba ang larawan sa loob ng relos upang iligtas si Akari mula sa puot ng isang babaeng wala nang balak pang magpatalo? Tama na, Akari! Sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at desperasyon. Hindi ko hahayaang mabunyag ang lahat ng matagal kong itinago. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim na silid-aklatan. Binabasag ang mabigat na katahimikang namayani roon. Ngunit bago pa man makalapit si Doña Victoria kay Akari, bigla siyang napaatras at nawalan ng balanse. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto at pumasok si Don Fernando. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Si Akari ay nakatayo, halatang nabigla sa mga pangyayari, habang si Doña Victoria ay nasa sahig, hawak ang gilid ng isang mesa. Fernando! Tawag ni Doña Victoria, nanginginig ang kanyang tinig. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa pamilyang ito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Don Fernando sa kanilang dalawa. Sa kanyang mga mata ay mababanaag ang pagkalito at pangamba. At sa sandaling iyon, alam ni Akari na ang susunod na mga salita at desisyong gagawin nila ay maaaring tuluyang magbago sa kapalaran ng buong pamilya. Ang eksenang sumalubong sa Don ay tila isang bangungot. Ang kanyang asawang si Victoria ay nakasalampak sa sahig, umiiyak at tila nasasaktan, habang si Akari ay nakatayo sa tabi ng mesa, hawak ang gintong pocket watch at may dugo sa gilid ng labi. Ang mga mata ng dalaga ay nanlilisik sa galit at takot. Isang imahe na sa paningin ng Don ay tila isang batang nawalan ng bait. Fernando, iligtas mo ako. Ang katulong na ito, pinasok niya ang silid mo at nang sinubukan ko siyang pigilan, sinaktan niya ako. Ang pag-arte ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at pekeng takot. Gusto niyang nakawin ang relos mo, Fernando. Ang relos na tanging alaala mo kay Eliana. Nanigas ang buong katawan ni Akari. Ang bawat salita ni Victoria ay tila mga lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang larawan sa loob ng relos. Ngunit ang bawat hininga niya ay tila nakakulong sa kanyang dibdib. Ang tingin ni Fernando, ang tingin na puno ng pagkadismaya at sakit, ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya kanina. Akari, bakit? Ang tanging lumabas sa mga labi ni Fernando. Ang kanyang boses ay naging paos, tila isang lalaking muling pinagtataksila ng tadhana. Hindi po ito ang totoo, Senyor Fernando. Siya po ang pumatay kay... Hindi na natapos ni Akari ang kanyang sasabihin nang mabilis na tumayo ang mga guards na tinawag ni Victoria at mariing hinawakan ang kanyang mga braso. Dalhin niyo siya sa silong! Huwag niyo siyang hahayaang makatakas hanggat hindi dumadating ang mga pulis. Ang utos ni Victoria, ang kanyang mga mata, ay kumikislap sa tuwa sa likod ng kanyang mga peking luha. Kinaladkad si Akari pababa ng hagdan. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na semento, habang ang pocket watch ay marahas na kinuha mula sa kanyang mga kamay. Bawat hakbang pababa sa madilim at malamig na silong ng mansyon ay tila isang pagbaba sa kilaliman ng impyerno. Ibinagsak siya sa loob ng isang maliit at masikip na bodega na amoy alikabok at lumang gamit.
Ang tunog ng dambuhalang kandado na sumara ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa loob ng kadiliman, napaluhod si Akari sa malamig na sahig. Ang bawat hininga niya ay may halong amoy ng amag at mga lumang tela. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pamilyar na bango ang humaplos sa kanyang pangamoy. Ang bango ng lavender at pinatuyong mga bulaklak. Ang bango na laging dala ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Dahan-dahan siyang gumapang sa madilim na sulok at doon, sa ilalim ng mga makakapal na sapot ng gagamba, ay may nakita siyang mga kahon na may markang Eliana. Binuksan niya ang isa sa mga ito at sa tulong ng maliit na liwanag mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang mga damit na kasing kulay ng langit, mga liham na hindi kailanman na ipadala, at isang maliit na sapatos ng sanggol na may ukit na A. Ito ang libingan ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng bagay na dapat ay nagpapaalala kay Fernando tungkol sa kanyang tunay na pamilya ay itinago rito ni Victoria upang mabulok sa dilim. Niyakap ni Akari ang isang lumang shawl na yari sa sutla. Pilit na hinahanap ang init ng kanyang ina sa gitna ng nagyayelong bodega. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay nabasag nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng likidong ibinubuhos sa semento at ang matapang na amoy ng gasolina na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng siwang. "Diyan ka na magtatapos, Akari de Silva." Ang boses ni Victoria mula sa labas ay tila isang bulong ng demonyo. "Kung hindi ka napatay ng apoy 20 taon na ang nakalilipas, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ngayon. Ang lahat ng alaala ni Eliana ay magiging abo na kasama mo." Narinig ni Akari ang pagpaskil ng isang maliit na kislap, ang tunog ng isang posporo na kiniskis sa kahon. Ang liwanag ng apoy ay dahan-dahang sumilay sa ilalim ng pinto, tila isang naglalagablab na ahas na handang lumamon sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. "Tulong! Senyor Fernando, tulong!" Ang sigaw ni Akari habang pilit na hinahampas ang matigas na pinto. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang lumalakas na dagundong ng apoy at ang matinding init na nagsisimulang bumalot sa buong bodega. Sino ang makakarinig sa kanyang mga hiyaw sa gitna ng dambuhalang mansyong ito? At sapat ba ang mga alaala ni Eliana upang bigyan si Akari ng lakas na makatakas sa impyernong muling itinayo ni Victoria para sa kanya? Hindi ang apoy ang pinakamalupit na pumatay sa mundong ito, kundi ang katahimikan ng mga taong dapat ay nagprotekta sa atin. Sa labas ng dambuhalang gate ng Casa de Silva, isang anyo ng babae ang dahan-dahang bumaba mula sa isang lumang taxi. Ang kanyang katawan ay balot ng puting benda sa ilalim ng maluwag na jacket, at ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Si Elena o si Eliana ay hindi na ang mahinang pasyenteng nakahiga sa ICU. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay naglalagablab sa isang uri ng determinasyon na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. "Para sa anak ko," ang pabulong niyang panata, habang pilit na itinutulak ang sarili patungo sa pintuan ng mansyon. Ang mga gwardiya ay napatigil, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa takot. Ang babaeng nasa harap nila na may maputlang muka at tila nanggaling sa hukay ay kamukhang-kamukha ng nakapinta sa dambuhalang portrait sa loob ng sala, ang unang asawa ni Don Fernando. Samantala, sa loob ng silong, ang usok ay nagsisimula nang bumalot sa paningin ni Akari. Ang bawat hininga niya ay tila humihigop ng bubog, mahapdi at nakakasakal. Gamit ang kanyang huling lakas, hinila ni Akari ang isang dambuhalang aparador na yari sa Nara. Pilit na itinatapat ito sa pinto upang harangan ang pagpasok ng apoy. Ngunit ang init ay tila nanunuot na sa kanyang balat. Niyakap niya ang shawl ni Eliana, ang huling alaala ng kanyang tunay na ina. "Nay, huwag niyo po akong iwan." Ang huling hiyaw niya bago tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod. Sa itaas, sa marangyang sala,
Nakatayo si Don Fernando. Tinitingnan ang pocket watch na kinuha niya mula sa sahig. Binuksan niya ang lihim na compartment na binanggit ni Akari kanina. Nang makita niya ang larawan ng sanggol at ang pangalang Akari de Silva, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ni Victoria ay tila mga basag na kristal na sumusugat sa kanyang puso. Fernando, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Kailangan na nating umalis. May sunog sa silong. Ang sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kaba habang hinihila ang braso ng asawa. Ngunit napatigil ang lahat ng bumukas ang dambuhalang pinto ng sala. Isang malamig na hangin ang pumasok, kasunod ang isang tinig na tila nanggaling sa kabilang mundo. Fernando! Dahan-dahang lumingon si Fernando. Doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nakatayo ang babaeng iniyakan niya sa loob ng 20 taon. Si Eliana. Kahit na payat, kahit na may mga bakas ng hirap sa muka, ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay hindi kailanman nagbago. Eliana? Ang pabulong na tanong ni Fernando. Ang kanyang boses ay naging isang gumaralgal na hikbi. Hindi siya makapaniwala. Ang multo ng kanyang nakaraan ay buhay, humihinga, at nakatayo sa harap niya. Ang mukha ni Victoria ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak. Hindi maari. Patay ka na. Pinatay na kita. Ang hindi sinasadyang sigaw ni Victoria. Isang pag-amin na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi pinansin ni Eliana ang donya. Humakbang siya palapit kay Fernando. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Fernando, ang anak natin, si Akari. Nasa silong siya. Pinapatay siya ng babaeng yan. Kasabay ng mga salitang yon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang nanggaling sa ilalim ng sahig. Kasunod ang makapal at itim na usok na nagsisimulang lumabas mula sa mga siwang ng tiles. Ang apoy ay hindi na lamang isang banta. Ito ay isang dambuhala na handang lumamon sa lahat. Napatitig si Fernando sa naglalagablab na hagdanan patungo sa silong, pagkatapos ay kay Eliana at huli kay Victoria na ngayon ay nagtatangkang tumakas patungo sa likurang pinto. Ang kanyang puso ay tila pinupunit sa dalawa. Ang babaeng mahal niya ay nagbalik, ngunit ang anak, nakakahanap pa lamang niya, ay unti-unti nang nilalamon ng apoy na likha ng kanyang sariling kapabayaan. Akari! Ang sigaw ni Fernando, isang hiyaw ng pagsisisi at desperasyon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa naglalagablab na silong, hindi alintana ang init at ang panganib. Sa likuran niya, napaluhod si Eliana sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit. Nagsusumamo para sa isang milagro. Sapat ba ang lakas ni Fernando upang bawiin ang kanyang anak mula sa kamatayan? At sa pagbabalik ni Eliana, may puwang pa ba para sa kapatawaran o ang lahat ay tuluyan ng magiging abo sa gitna ng karma at puot? Ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihirap, habang ang Casa de Silva ay dahan-dahang nagiging isang impyerno ng katotohanan. Ang bawat haginit ng apoy ay tila isang hatol ng langit. Tinutupok ang bawat kasinungalingang itinayo sa loob ng 20 taon. Sa loob ng naglalagablab na silong, ang hangin ay naging kasing init ng kumukulong asupre. Hindi na makita ni Don Fernando ang kanyang dinadaanan dahil sa kapal ng itim na usok na tila mga kamay na sumasakal sa kanyang baga. Ang kanyang mga mata ay mahapdi, ngunit ang mas matinding hapdi ay ang guilt na gumuguhit sa kanyang puso. Akari, anak, ang kanyang paos na sigaw, ang bawat salita ay may halong ubo at hirap. Natagpuan niya ang dalaga sa sulok, nakayakap sa isang lumang aparador. Ang muka ay maputla at wala ng malay. Sa tabi nito ay ang mga gamit ni Eliana, ang mga liham, ang shawl, at ang maliit na sapatos na ngayon ay nagsisimula ng dilaan ng apoy. Sa sandaling iyon,
Natanto ni Fernando na sa loob ng 2 dekada, ang kanyang tunay na kayamanan ay nakabaon sa dilim habang siya ay nagpapakasasa sa liwanag na gawa sa kasinungalingan. Mabilis niyang binuhat si Akari. Ang bigat ng dalaga sa kanyang mga bisig ay tila ang bigat ng lahat ng taong nawala sa kanya. Sa bawat hakbang niya paakyat sa gumigibang hagdanan, ang tunog ng nababasag na kahoy ay tila isang babala na anumang oras ay lalamunin sila ng impyerno. Ngunit ang yakap niya sa anak ay naging mas mahigpit. Hindi kita bibitawan, hindi na muli ang pabulong niyang panata. Sa itaas, sa marangyang sala na ngayon ay puno na rin ng usok, nakatayo si Donna Victoria. Hawak niya ang isang maliit na vault na puno ng alahas at pera. Ang kanyang mga mata ay mailap at puno ng takot. Akma siyang tatakbo patungo sa pintuan nang harangan siya ni Eliana. Saan ka pupunta, Victoria? Tatakas ka na naman ba pagkatapos mong sumira ng buhay? Ang boses ni Eliana ay mahina, ngunit may awtoridad na nagpatigil sa Donya. Umalis ka sa daan ko, Eliana. Baliw ka! Patay ka na dapat! Ang sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang nanginginig na biolin. Sinubukan niyang itulak si Eliana, ngunit sa sandaling iyon, ang mga pulis at bumbero ay pumasok na sa mansyon. Ang tunog ng mga sirena sa labas ay tila isang orasan na nagsasabing tapos na ang oras ng panlilinlang. Lumabas si Fernando mula sa usok, bitbit ang walang malay na si Akari. Ang kanyang polo ay punit-punit at may mga bakas ng uling sa mukha. Pagkakita sa kanya, mabilis na lumapit ang mga mediko. Ngunit bago nila makuha ang dalaga, huminto si Fernando sa tapat ni Victoria. Ang titig ni Fernando ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng naglalagablab na bahay. Inabot niya ang pocket watch at dahan-dahang binitiwan ito sa paanan ni Victoria. Ang tunog ng ginto na tumama sa marmol ay tila isang hatol. Tapos na, Victoria. Ang apoy na sinimulan mo ang siya ring tumupok. Sa lahat ng maskara mo, ang boses ni Fernando ay puno ng pait. Fernando, makinig ka. Ginawa ko lang to para sa atin, para sa yaman natin. Ang huling pagtatangka ng gaslighting ni Victoria, ang kanyang mga luha, ay malayang dumadaloy ngayon, ngunit wala na itong bisa. Isang matunog na kalansing ng posas ang pumutol sa kanyang mga salita. Ang mga pulis ay mariing hinawakan ng kanyang mga braso. Habang kinakaladkad si Victoria palabas ng mansyon, ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi ay unti-unting naglaho sa ingay ng mga bomberong pilit na pinapatay ang apoy. Ang kanyang dambuhalang portrait sa sala ay dahan-dahang nasunog. Nagsisimula sa kanyang muka hanggang sa maging abo. Dahan-dahang iminulat ni Akari ang kanyang mga mata habang inilalagay siya sa stretcher. Ang unang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina na si Eliana at ang mukha ni Fernando na puno ng luha. Naramdaman niya ang kamay ng Don na humahawak sa kanyang palad, mahigpit at tapat. Papa? Ang mahinang bulong ni Akari. Ang salitang iyon ay tila isang himala na nagpatigil sa mundo ni Fernando. Napaluhod siya sa tabi ng stretcher, ibinaon ang kanyang mukha sa kamay ng anak at humagulgol ng walang patumangga. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya De Silva ay walang halaga kumpara sa munting tinig na tumatawag sa kanya pagkatapos ng 20 taon. Ang Casa De Silva ay hindi na muling magiging pareho. Ang bawat dingding na naging saksi sa dumi ay dahan-dahang guguho. Ngunit sa gitna ng mga abo, isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumasalamin sa mga bagong bintana ng Casa de Silva ay tila isang banal na pagpapala, naguhugas sa bawat bakas ng uling at dumi na iniwan ng nagdaang bagyo. Wala na ang amoy ng usok. Sa halip, ang hangin ay puno na ng bango ng mga sariwang bulaklak ng rosal at sampagita na muling itinanim ni Akari sa paligid ng mansyon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi na nakakabingi o puno ng takot.
kundi isang uri ng katahimikang nagbibigay daan sa paghilom ng mga sugat na 20 taon na hindi nagmaliw. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Eliana sa isang tumba-tumba, nakatingin sa malayo ng may payapang ngiti. Bagamat may mga puting buhok na at bahagyang nanghihina, ang kanyang kagandahan ay muling nagningning dahil sa ligaya na sa wakas ay wala na silang kailangang takbuhan. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Akari. Bit-bit ang isang tray ng mainit na tsa. Wala na siyang suot na uniforme ng katulong. Ang kanyang suot na bestidong kulay asul ay tila nagpapatingkad sa kulay ng kanyang balat, na dati ay maputla dahil sa pagod. "Nay, ubusin niyo po itong tsaan niyo," sabi ng doktor. "Mainam ito para sa inyong paghinga." Ang malambing na paalala ni Akari habang maingat na inilalapag ang tasa sa maliit na mesa. "Salamat, anak. Minsan, parang panaginip pa rin ang lahat ng ito. Natatakot akong baka pagdilat ko, nandoon pa rin tayo sa maliit nating kwarto sa gilid ng kalsada." Ang pabulong na sagot ni Eliana habang hinahawakan ang kamay ng anak. "Wala na po tayo doon, Nay. Ligtas na po tayo. At higit sa lahat buo na tayo," ang tugon ni Akari. Sabay haplos sa likod ng kamay ng ina. Sa sandaling iyon, lumabas si Don Fernando mula sa balkonhe. Ang kanyang mukha, bagamat may mga linya na ng katandaan, ay tila nabawasan ng 10 taon ng bigat. Wala na ang kanyang uban na tila sumisimbolo ng pighati. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pagkakataon na makikita niya ang kanyang asawa at anak na magkasama. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Fernando. "Akari, Eliana, handa na ang hapunan. Gusto ko sanang magdasal tayo ng sabay-sabay bago tayo kumain." Ang boses ni Fernando ay puno ng emosyon. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang gintong pocket watch. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Akari. "Ito ay para sa iyo, anak. Hindi na ito alaala ng isang trahedya. Ito na ang simbolo ng bawat segundong gagamitin natin upang bumawi sa mga taong nawala sa atin." Kinuha ni Akari ang relos at naramdaman ang mahinang tibok ng mekanismo nito sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, ang bawat tik at tak ay hindi na tunog ng isang paalis na oras, kundi tunog ng isang bagong simula. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Fernando at sa kauna-unahang pagkakataon nang walang takot o pag-aalinlangan, inilapat niya ito sa kanyang noo bilang tanda ng paggalang at pagtanggap. "Salamat po, Papa," ang pabulong na sabi ni Akari. Ang salitang yon ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa puso ni Fernando. Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ng Don. Isang luhang hindi nagaling sa pait, kundi sa labis na pasasalamat. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Victoria. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay pinalitan na ng orange na uniforme at ang kanyang dating marangyang buhay ay naging isang memorya na lamang na unti-unting kumukupas sa likod ng mga bakal na rehas. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga bulong. Paulit-ulit na sinisisi ang tadhana. Hindi namamalaya na ang kanyang sariling kasakiman ang nagkulong sa kanya sa isang impyernong walang hanggan. Wala siyang kahit sino. Ang yaman na pilit niyang ninakaw ay hindi siya kayang iligtas mula sa kailaliman ng kanyang hiya at pagsisisi. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, ang kulay ng langit ay naging kulay ng ginto at rosas. Naglakad ang mag-anak patungo sa loob ng mansyon, magkahawak kamay sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Ang Casa de Silva ay hindi na isang monumento ng kasinungalingan, kundi isang tunay na tahanan. Ang pintig ng kahapon na matagal na nawala ay muling bumalik. Ngunit ngayon, ito ay mas malakas, mas matatag, at punong-puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi, palaging may umagang naghihintay para sa mga pusong marunong maghintay, lumaban, at higit sa lahat, ang magpatawad.
Ang bawat sugat ay nag-iwan ng peklat, ngunit ang mga peklat na ito ang magpapaalala sa kanila na nalampasan nila ang apoy. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig sa Casa de Silva ay ang masayang tawanan ng isang pamilyang sa wakas ay nakauwi na sa kanilang tunay na tahanan. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng ilog, tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga sariwang dahon ng pag-asa. Ang Casa de Silva ay hindi na muling tinawag na mansyon ng mga lihim. Ngayon, kilala na ito sa tawag na bahay ng paghilom. Ang bawat sulok na dati ay balot ng takot ay muling pininturahan ng mga kulay ng dapit hapon, mainit, banayad, at puno ng kapayapaan. Sa gitna ng malawak na hardin, isang maliit na pagtitipon ang nagaganap. Hindi ito ang marangyang party na madalas idaos ni Victoria noon na puno ng pagkukunwari. Ito ay isang simpleng salo-salo para sa kaarawan ni Eliana. Nakaupo siya sa gitna, ang kanyang muka ay bilugan na muli at puno ng sigla habang pinapanood ang kanyang asawang si Fernando na masayang nakikipag-usap sa mga dating kasamahan sa trabaho na ngayon ay itinuturing na nilang pamilya. Si Akari naman ay abala sa pag-aayos ng mga pagkain sa mesa. Suot niya ang isang puting bestida na tila sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Wala na ang kaba sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang bawat hakbang. Sa kanyang bulsa, nananatili ang gintong pocket watch. Ngunit hindi na niya ito kailangang tingnan bawat minuto upang bilangin ang hirap. Alam na niya na ang oras ay nasa kanyang panig na. Isang hapon, habang naglalakad si Akari sa dalampasigan, malapit sa kanilang bahay bakasyunan, tinanong siya ni Fernando kung napatawad na ba niya ang lahat. Tumigil ang dalaga, tiningnan ang malawak na karagatan at dahan-dahang tumango. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat ng latay sa kanyang likod at puso. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang mga latay na yon na diktahan ng kanyang kinabukasan. Ang galit ay isang mabigat na angkla at pinili ni Akari na putulin ang lubid nito upang malayang makapaglayag ang kanyang kaluluwa. Nahanap na ba nila ang bin-iyan? Oo. Ang bin-iyan o kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng tiwala na kahit anong bagyo ang dumating, may mga kamay na hahawak sa iyo. Sa bawat hapunan na sabay-sabay silang nagdarasal, sa bawat tawa ni Eliana na naririnig sa buong bahay, doon nananahan ang kanilang tunay na katahimikan. Ang Casa de Silva ay naging isang santuwaryo kung saan ang katotohanan ay hindi na ikinahihiya, kundi ipinagdiriwang. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple, ngunit malalim. Ang katotohanan ay parang araw. Maaari itong matakpan ng makapal na ulap ng kasinungalingan at kasakiman. Ngunit sa huli, palagi itong sisikat upang bigyang liwanag ang daan ng mga matapat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o titulo, kundi sa tibay ng ugnayan ng pamilya at sa kakayahang bumangon mula sa abo ng nakaraan. Ipinakita ni Akari na ang kabutihan ay hindi kahinaan at ang pagtitiis ay may hangganan na nauuwi sa tagumpay kung ito ay may kasamang paninindigan. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang langit ay nagiging kulay ube at ginto, nagtipon ang tatlo sa balkonahe. Hinawakan ni Fernando ang kamay ni Eliana at ipinatong naman ni Akari ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon at ang mahinang tunog ng pocket watch sa bulsa ni Akari. Ang pintig ng kahapon ay naging awit ng ngayon, isang himig ng tagumpay, pag-ibig at walang hanggang pag-asa. Ang bawat kwento ay may wakas. Ngunit para sa pamilya de Silva, ito ay isa lamang mahabang umaga pagkatapos ng isang napakahabang gabi.